Yan mga ka-best friend, welcome back dito sa ating YouTube channel. At syempre, unang-una, huwag nyo kalimutang i-subscribe yung ating YouTube channel. Huwag nyo kalimutang i-click yung notification bell dyan sa baba ng ating YouTube channel name. So, ngayon, comments review tayo kung gaano may mga nagko-comment sa ating upload na karaan na medyo may hindi tayo nagustuhan dito sa ating trike at sa ibang trike. So, bigyan natin to ng uh, pahayag itong mga comments nito. Ito, mega love shout out pala kay itong nag-comment si Boss Tas Mishato 774. So nag-comment si nag-comment dito si Boss Tas Mishato 774. 2 days ago nag-comment siya sa ating vlog nung nakaraan. So, nabasa kasi tayo ng ulan, no? Kasi may mga bagay na hindi tayo nagustuhan sa trike na pagdating ng tag-ulan. So, nag-comment si Boss Tas Mishato, ganda ng pangalan ni Boss. Sabi niya, sa akin Lord, sablay din yung Bajaj RA ko. Haha, sabi niya, grabe. Sana pulido pagkagawa nila. Ayun. So, ayun nga, Sir Tasmi. Ang paggagawa ng trike, no, ay hindi naman talaga mape-perfect. So, masasabi natin mayroong mga error katulad ng itong ating trike, no? May mga error talaga katulad nito, wala siyang gilid yung dingding dito. So, yun yung mga disadvantage pagdating ng tag-ulan, talagang mababasa tayo pag talagang lumakas yung umulan. So, yun. Ano pa, sa wiring, no? Sa wiring, hindi mo talaga masasabing mape-perfect yung wiring ng ating trike. Meron din talagang hindi maganda yung pagkakabit. So, yun yung may mga complaint. So, sa Bajaj RE, no, ang medyo disadvantage doon yung kanyang gilid, itong dingding ng driver side. Wala kasi siyang bungbong sa gilid. Kaya in case na umulan, talagang mababasa yung passenger pati yung driver sa gilid. So, pag walang pintuan, pwede tayong nakawan yung mga gamit natin dun sa loob. So, yun yung disadvantage sa ating mga trike. No? Sana pagka magbibenta sila ng trike, meron ng pintuan para safe yung ating mga gamit, safe yung ating mga o ano yung pinaglalagay natin dyan sa harap ng ating trike. So parang kotse rin kasi ang price ay napakamahal din ng price niya. So sana ay suklian din nila ng magandang quality, no? So hindi ko naman sinasabi na basta sa akin lang na sana kumpleto na, no? Ready to use na lang. So ito pa, sabi na ni Sir, sabi niya, tama ka sir, nakakainis lang. Same din sa experience mo, inabutan ng malakas na ulan. Sa harap naman ang pinapasukan ng tubig. Kakatakot yan kasi baka mag-short circuit, masunog ang Bajaj ko nang wala sa oras. Yun! Ito yung problema na dapat ayusin ng ating mga kabadjats, ating mga may kapwa trike, no? Kasi tayong may mga trike, ang dito talaga sa gilid, wala talagang yan, pagka kinukuha natin sa kasa, wala talaga siyang protection sa tag-ulan. So, ang mangyari niyan, tayo yung nagpapagawa nun. So, kabilaan, passenger side, left and right, driver side, left and right, para may protection tayo sa ulan. So, ito yung sinasabi ni Sir Tasmi, na sana maganda sana meron na siyang pintuan kabilaan. Kasi sabi niya, na-experience rin pala to na nabasa siya. So actually ako talaga experience ko at nasunog yung mga wire ng signal light natin. Nagkakaroon ng corroded yung kanyang mga wire, yung mga terminal niya. Nagkakaroon ng disconnection. So ito, sabi ni Sir, napapasukan ng tubig, no? So, ito yung napapasukan ng tubig. Ito, ipapakita ko sa inyo. Yung dito, napapasukan ng tubig yan dati nung hindi ko pa nilagyan ng sealant sa labas.
So dito dumadaan yung tubig, yan sa baba hanggang dito, hanggang doon, hanggang pagka hindi mo siya napunasan, kinakalawang yung kanyang mga frame, no? So ito nilagyan ko ng sealant. Yan. May mga sealant yan, silicone, para hindi pasukin ng tubig at hindi kalawangin yung ating frame. So dati ang daming kalawang yun dito, dito. Yung mga singit-singit dito kasi dito lumulusot yung tubig pagka pumatak dito. Yan, dito na siya lulusot. So napaka disturbance dun sa ating driver side. Pwedeng mabasa yung ating yung ating mga wiring, tama yung sabi ni Sir Tasmi na nababasa yung ating wire yan. Ito pa, itong headlight niya wala kasing wala siyang cover dito na dito sa kanyang headlight kasi na-adjust to. So ang ginawa ko, pinex ko na yung adjustment ng aking headlight. Then dito nilagyan ko ng rubber. Then nilagyan ko ng black silicone sealant o black sealant. So yan, hindi na siya napapasokan ng tubig hanggang dito sa driver side o driver front. Yung mga wiring natin dyan, hindi na siya nababasa. Pero yung dati talaga, mga ka-best friend, ay nababasa siya nung hindi ko pa nilagyan. Pati nga dito yung tangke na abot ng tubig pagka sobrang lakas talaga. Yun, ang ginawa ko, nilagyan ko ng mga sealant yung bawat sulok ng frame para hindi napasukin ng tubig at para hindi na siya magkakalawang. So dito kasi dati nagkakalawang gilid-gilid niya. So yun, thank you sa comments ni Sir Tasmi. So yun na yung comment niya. Sa kanya doon, naranasan niya na mag-short yung kanyang Bajaj RE. Nag-short yung mga wiring doon, kaya napakadelikado. Masusunog yung trike mo lang alanganin sa oras o wala sa ayos. So yun. At isa pa. So magbasa pa tayo ng mga comments dito na patungkol dito. So ito, may nag-comments dito sa mga upload natin dati ng mga nakaraang mga vlog natin. Sabi dito ni Sir Enrique Oliva 6988, yan po yung kanyang nickname o yung kanyang YouTube name. Sabi ni Sir Enrique, kailangan ikabit ang speedo cable. So ito patungkol naman to sa speedo cable, no? Para yun nga, tuloy-tuloy natin. Para naka-registered ang tunay na kilometers na sa odometer. Sabi niya, ito yung comment niya, kilometer sa odometer. Para daw naka-register doon. So at sabi niya, karamihan sinasadyang i-disconnect ang speedo cable para pagbenta ng sasakyan ay mababa pa rin ang kilometers na naka-registered sa odometer. At maibenta ang sasakyan sa mas mataas na presyo kahit na tagtag sa biyahe. Ito. So, yun ang sabi ni Sir Enrique Oliva. So, yun. At least may idea na kayo. No? So, itong sa akin talagang na-disconnect na to. Nasira na yung kanyang kable. Naputol na siya. Hindi ko na siya naikabit talaga. Pero hindi ko ito ibibenta. Yun, gagamitin pa natin yan sa mga rides hanggang masira siya. So, yun. Ang maganda yung ni Sir, maganda yung naging sinerya sa atin, no? Ito kasing problema, no, yung itong odometer, mabilis maputol to. Lalo na pagka cable at low quality. So, mga China na kumbaga disposable talaga ay mabilis maputol. So, minsan nasa 3,000 kilometers, 5,000 kilometers, putol na yung cable. So, yun yung pangit lang sa sa mga chariot o yung mga trike na hindi maganda yung paggagawa. So, sabi ni Sir, may mga nangyari na pala na ganyan na talagang sinasadyang i-disconnect yung cable sa kanyang odometer o yung sa speedometer niya. Para pagdating ng panahon na ibebenta nila ay pwede nilang ikabit yon at maibenta nila ng mataas na presyo yung kanilang trike. So, grabe, napakautak ng ganyang idea. Pero, malalaman nyo naman eh. So, ganun siguro yung mga ginagawa ng mga dealer, no? Talagang sinasadyang disconnect. Tapos pagka time na ibibenta nila, i-connect na lang nila. So, yung actual reading ng kanyang
odometer ay mababa lang kasi disconnected na yung kanyang speedometer o yung odometer niya. So dito yan, ito yan. Ito yung tinatawag na odo. Ito naman yung speedo. So isang ano lang yan, isang cable lang yung nakakonect dyan. Hindi gagana lahat yan pagka sira yung ating cable o di kaya pisadyang pinutol. So yun ang sabi ni Sir nga, ang ginagawa nila, tinatanggal ng husto yung sinasadyang tanggalin yung kanyang cable para hindi na umikot lahat. So mag-i-stop lang yan siya, katulad yan 7,000. Mag-i-stop lang yan sa 7,000 pero hindi nila alam na sa tagal mo na palang ginagamit yung itong trike na to ay kung susumahin ay lagpas na sa dyan. So pagka time na ibibenta nila, i-connect lang nila yung cable doon at mabibenta lang ng mataas. Tapos sasabihin nila na mababa lang yung tinakbo niya, sariwa pa. Pero malalaman mo pa rin sa tunog ng makina. No, kahit gaano pa nila ka paganda yung makina, kapalitan nila ng mga kung ano diyan, ay mas magastos pa at malalaman mo pa rin yung situation ng makina, situation ng mga pangilalim diyan. Yun, sa year model pati malalaman mo kung ito ay gamit-gamit na o gamit na. So, yun lang yung masabi natin dito sa comment ni Sir. So, tama yung sinabi ni Sir. So, sa pagbili ng mga ganitong trike, dapat mautak rin sa pagbili. Kasi may mga time talaga na ganun yung ginagawa nila. So, dinidisconnect lang. Pwede tayong dayain ng mga dealer. So, ito may nag-comment pa. Si, Marcel Robel Moro. So, Moro, siguro ito Muslim to. So sabi naman ni Sir Marcelo Bilmoro, sabi niya ilan ba top speed na yan ng Rossi Chariot. So ang top speed po nito ay nasa 70 to 80 kph. Pag wala kang karga ay nasa 70 to 80 kph. Pero pag may karga ka ay umabot lang ito ng 60. So okay lang yun, hindi naman siya talaga pang karera o pang mabilisan. Ito po ay nakadesign talaga sa pang passenger type, nakadesign sa pangkargahan at panghakutan. So kasi nakamulye siya eh. Ayan, nakamulye type. Pag nakamulye type, ang design po niyan ay pangkargahan. No? Kung yan ay naka-spring type, pwede siya pangkargahan pero hindi yung mabibigat na klase. So ayan, nakamulye type yan. Yung ating Chariot. So yun ang masagot natin, Sir. Ang top speed po nito na walang karga ay nasa 70 to 80 kph. Depende sa patag. So, pag may karga ito, hanggang 60 kph lang yung top speed niya. Kasi the more na mabigat siya, yun din bumabagal yung speed niya. So, yun. At magbasa pa tayo ng iba pang comments. So, marami tayong comments na hindi pa na-review dito. So, ito sabi ni Sir, malayo na ang narating ni Rossi Chariot at mabilis tumakbo. Bakit? Maraming klaseng kalisang di kabayo ang nakahilera sa daan. Ay, okay. Di kalisang kabayo, yung siguro yung tinutukoy ni Sir, yung talagang kabayo na tunay. Hindi ko mag-get, sabi niya. Hindi ko mag-get, Sir. Comment mo lang ulit yung mo dyan. Comment mo lang ulit yung ibig mong sabihin. So, talagang malayo na narating ng Chariot kasi naabot na ng Bigan, naabot na ng Ilocos, naabot na ng Kuan, yung isa naming kabatiran, kung saan nakaabot yung kanyang Rossi Chariot, doon na sila natutulog. Doon na rin sila kumakain sa loob. So, kung saan sila na umabot, subok na talagang matibay. Ito. So, yun, magbasa pa tayo. Sabi ni Sir, mabilis, sabi naman ni Sir, Tarsila, mabilis din, boss. Salamat sa update mo sa Rossi Chariot. Safe trip, boss. So, mabilis talaga, Sir, ang Rossi Chariot. Pag walang karga, mabilis na sa 80 kph to. Pero pag may karga, ay nasa 60 lang. So, nakadepende nga sa karga natin sa bigat. So, itong Chariot naman kasi hindi siya nakadesign sa pang mabilisan kasi 3 wheels lang siya. At pag sobrang bilis, pwede tayong
magkimbang-kimbang at matumba yung ating chariot. So ito pa, matibay din ba ang makina ng Gusi? For my experience, sir, Juan Tarcela, matibay din po sir. Kasi ito matagal ko na ginagamit to. Halos nasa 2 years na rin. Pero goods na goods at hindi pa naman ako nagka-problema sa makina niya. Hanggang ngayon ay okay na okay siya. Yung clutch lining lang yung pinalitan ko lang kasi halatang halata na medyo slide. So yun lang yung ano diyan, yung may comments ko, yung kanyang clutch lining. Yun lang yung pinalitan. So matibay po sir. Yun po yung sagot natin, matibay. So yun. Thank you. Baka meron pang nag-comment dito. Review pa natin mga ka-best friend kung meron pa. So yun, hanapin pa natin. Para may nakita akong comments dito nakaraan. So ito, sabi rin si ano rin to eh. Si Sir King Gibara yung nag-comment nakaraan. 4 days ago nag-comment si Sir King Gibara. Kaya mahirap din rin magtiwala basta-basta sa online. Kabibili ng pyesa. Sa halip na tumino, lalo pang magka-problema. Ingat ka palagi ka best friend sa mga sumunod na bibili kayo na sa online ng pyesa o anumang bagay. Ingat talaga. Nakakalungkot lang napalpak ang pyesang nabili ninyo. Nangyari rin yan sa amin. So, si Sir King Gibara ay may experience na rin na nakabili siya ng mga pyesang merong depekto o lokal, no? Yung local, yung ibig sabihin yung mabilis lang masira. Yung wag na tayong magbanggit ng kung ano-anong mga made. Basta yung mga lokal o yung mga duplicate na klase, no? So yun yung mga mabilis masira. So si Sir Gibara nakabiktima rin pala siya. So sa akin naman itong clutch lining nito ang nagkaroon ng depekto. Pinalitan ko kasi medyo kumakadyot-kadyot at ramdam ko yung kaldag ng makina dahil siguro sa clutch lining niya na slide. So picking peke talaga yung clutch lining na nabili natin, halatang halata talaga guys. So sa una hindi mo malata kasi parang legit, pero bandang uli pagka sinalpak na doon mo maramdaman na mayroong pagbabago sa makina. So may vibrate, may kaldag at kadyot. So nakasira pala ng makina yun, buti naagapan ko at pinapalitan ko na lang original talaga na from Rossi Brands, no? So sa Rossi Brands mga original na piyesa ang nandun, mga talagang authentic, no? Genuine. So si Sir Gibara, experience na rin pala ito na makabili ng local na piyesa doon sa mga online shopping tulad ng Lazada at Shopee. So yun lang naman yung mga pwede tayong scam, yung may mga online selling kasi hindi natin nakikita ng actual yung isang product. So ayun mga ka-best friend, thank you for watching at nasagot na natin yung mga comments dito sa ating YouTube channel at sana nakapagbigay rin sa inyo ng idea patungkol sa ating trike, no? So sunod naman tayo, mag-review comments naman tayo dito kasi marami tayong hindi nabasa, marami tayong hindi na review dito. So sa sunod na lang, next vlog na lang natin at medyo hapon na, madilim na yung ating area. So yun, thank you for watching mga best friend. Thank you po.